Sa kaarawan ng anak ko, diretsong sinabi niya sa mukha ko, ang pinakamagandang regalo para sa akin ay kung mawala ka na sa buhay ko magpakailanman. Ngumiti ako, tahimik na umalis, at hinayaan siyang mag-celebrate. 1 oras lang ang lumipas, dumating na ang mga pulis, kinubkob ang buong bakuran, at inaresto ang anak ko. Hindi niyo mapapaniwalaan kung ano ang sumunod. Pero bago tayo magpatuloy, pakisubscribe naman po sa channel, at sabihin niyo sa comment kung saan kayo nanonood ngayon. Ang tsokolete na birthday keke ay nakabalanse sa kaliwa kong kamay habang kinakapa ko ang pinto sa likod. 28 kandila ang nakaabang sa drawer ng kusina. Pero una, gusto ko sanang sorpresahin si Benji ng homemade masterpiece ko. May nakabalot na regalo sa ilalim ng kanang braso ko. Isang lumang relo na matagal niyang hinangaan noon. Family heirloom mula sa lolo niya. Tumatawa ang mga tao sa loob ng glass door. Naririnig ko ang boses ni Benji na nakihalo sa masayang usapan. Amoy barbecue at beer ang buong April evening sa labas. Perpektong panahon para sa 28th birthday niya. Huminto ako sa pintuan. Nakikinig muna kung may importante bang pinag-uusapan. Sa glass door, nakita ko si Benji na nakatayo malapit sa grill kasama sina Mark at Jay, ang usual niyang tropa. Si Sam nakaupo sa patio table, nagsiselfone, habang nagkakagulo ang ibang bisita sa bakuran. Grabe, talagang binigay ni tatay lahat para sa party na to Narinig kong sabi ni Mark. Bagong sound system, premium na beer, may caterer pa ng appetizers. Hinila ni Benji ang mahabang lagok mula sa bote niya. Nga, palagi niyang ginagamit ang pera para bilhin ang pagmamahal ko. Akala niya, pera lang ang solusyon sa lahat. Natigilan ako. Nakabalanse pa rin ang keke sa kamay ko. Biglang bumigat ang regalo sa ilalim ng braso ko. Kahit papano, may nagmamalasakit sa'yo, sabat ni Jay. 6 na buwan na akong hindi tinatawagan ng tatay ko. Mas maganda pa nga sitwasyon mo. Walang init ang tawa ni Benji. Palagi akong pinapakialaman ni Roberto tungkol sa trabaho, pag-alis sa bahay, responsibilidad. Parang hindi niya gets na mahirap ang ekonomiya ngayon. Higpit ng higpit ang hawak ko sa cake plate. Sa glass door, nakita kong galaw-galaw niya ang bote ng beer habang nagsasalita. Sa totoo lang, pare, ang pinakamagandang regalo para sa akin ay kung tuluyan nang mawala si tatay sa buhay ko. Sawang-sawa na ako sa sermon at kontrol niya. Parang suntok sa dibdib ang mga salita. Napaatras ako, muntik mahulog ang cake. 28 taon ng birthday, Pasko, laro ng baseball, kwentuhan bago matulog, lahat nawala sa isang kaswal na pang-insulto. Akala ko ba mabait ang tatay mo? Sabi ni Mark, itinaas ang bote bilang parang toos. Grabe naman yang tatay mo, sobrang strict, sabi pa ni Jay. Lahat dapat according sa plano niya sa Excel spreadsheet. Ganyan talaga mga engineer. Tama. Dapat nasunod siya o wala. Tumalikod si Benji sa bahay. Kaya mabilis akong tumabi at sumandal sa peder. Minsan gusto ko na lang siyang mawala na talaga ng tuluyan. Nahulog ang regalo mula sa ilalim ng braso ko. Mahina lang ang pagtama sa banig sa paanan ng pinto. Nasalo ko pa habang nanghihina ang mga tuhod ko. Ang relo sa loob, relo ng tatay ko, ipinasa sa 3 henerasyon. Biglang parang walang kwenta. Pwede ka namang lumipat, Benji. Sigaw ni Sam mula sa mesa. Hindi pa rin tumitingin sa cellphone. Sa anong pera? Siya ang may kontrol sa lahat. Parang bata pa rin ako para sa kanya. Inubos ni Benji ang beer at itinapon ang bote sa basurahan. Pero libre naman ang upa, okay na rin. Sabay tawa ulit ang buong grupo. Natigilan ako roon. Isang 62 anyos na lalaki na may hawak na birthday keke. Para sa anak na nais sana akong mawala magpakailanman. Walang saysay na ang mga kandila sa kusina. Ano ba ang ipinagdiriwang ko? Nanginginig na ang mga kamay ko. Nag-alog ang keke habang bumabalik ang mga alaala. Graduation party ni Benji kung saan ipinakilala niya ako bilang yung nagbabayad ng lahat. Family dinner na lagi niyang inirapan ang bawat kwento ko. Pasko na halos hindi man lang niya tiningnan ang mga regalo habang nag-cellphone. 28 taon. Bulag ba ako noon? Sumandal ako sa frame ng pinto, hindi makapaniwala sa narinig ko. Sa loob, naghihintay ang kusina ko na puno ng dekorasyon na ako mismo ang naglagay kaninang umaga. Sa dining table, nakabalot ang mga regalo na ilang linggo kong pinili. Lahat ng ginawa ko, lahat ng plano ko, naging kontrol at pang-istorbo lang sa paningin niya. Tuloy lang ang party na parang wala akong presensya. Si Benji malapit na sa grill. Nag-ihaw habang nagkukwento si Mark at tumatawa ang lahat. Komportable silang tinutukso ang taong nagbayad ng bahay, pagkain, at ng mismong lupa na kinatatayuan nila. Lumayo ako sa pinto, nanginginig pa rin ang keke.
Mabigat na parang bato ang regalo sa kabilang kamay. Sa glass door, nakita ko si Benji na nag-enjoy sa party na pinondohan ng taong nais niyang mawala. May sumakit sa dibdib ko, hindi lang sakit, may lamig at kalkulasyon. Naalala ko ang mortgage na binabayaran ko ng 5 taon mula nang bilhin ko, tong bahay na to, kuryente, tubig, insurance, buwis sa lupa, pagkain sa ref, sasakyan sa garahe na ginagamit niya kahit hindi pinapahintulutan. Lahat tinanggap niya habang nagsasabi na sana mawala na ako. Bumalik ako sa kusina, iba na ang takbo ng isip ko. Kung gusto talaga akong mawala ni Benji, baka oras na para ipagkaloob ang birthday wish niya. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Pwedeng maghintay ang cake. Pwedeng maghintay ang kandila. May mga tawag muna akong gagawin. 10 minuto lang mula nang magtago ako sa kusina. Nakatiwangwang ang birthday cake sa counter. Medyo natunaw na ang frosting dahil sa nanginginig kong kamay. Naglakad-lakad ako sa pagitan ng ref at bintana. Pinapanood si Benji na nagsiselebrete habang nilalamon ako ng sakit ng mga sinabi niya. Ngayon, bumalik ako sa sliding door na may kontroladong hakbang. Walang keke, walang regalo, walang pagkukunwari. Isang ama lang na humihingi ng sagot sa walang utang na loob na anak. Nandoon pa rin si Benji sa kinatatayuan niya kanina. Nakataas ang bote ng beer habang nakipagkwentuhan kina Mark at Jay. Umusok ang barbecue sa pagitan namin habang nilapitan ko sila. Ilang bisita ang napatingin. Siguro inaakalang dadaan lang ako para mangsermon tungkol sa lakas ng tunog o kalat. Benji. Tinaga ng boses ko ang tawa nila. Pwedeng mag-usap tayo ng pribado. Humarap siya na parang walang kasalanan sa buhay. Yung payahong ekspresyon noong nahuli ko siyang gumagamit ng credit card ko sa online shopping. O noong nagrereklamo ang kapitbahay dahil sa ingay ng party habang late shift ako. Tatay, kahit ano yang narinig mo, totoo yon. Diretsa niya, hindi man lang binaba ang boses. Pinakikialaman mo ang buhay ko. At alam yan ng lahat dito. Gulat ako sa diretsong sagot. Walang hiya, walang paliwanag. Puro brutal na katotohanan na parang hindi siya kailanman pinagalitan. Paano mo nasabi, yan gayong lahat ibinigay ko sa'yo? Walang may nag-utos sa'yong gawin yan. Sarili mong desisyon, yan na suportahan ako. Ininom ulit ni Benji ang beer. Tumango-tango ang mga kaibigan niya. Parang may utang ako sa'yo sa mga desisyon mo. Lumapit si Mark kay Benji. May punto si Benji, Emma Roberto. Mga magulang ang pumili magkaanak. Mas masakit pa yon kaysa sinabi ni Benji. Ito ang support system ng anak ko. Mga taong nag-inabol ng pang-insulto sa pamamagitan ng pilosopiya. Tumingin ako sa buong bakuran. Bakuran ko to, binayaran ko sa pawis ko. At nakita kong napapansin na ng mga bisita ang usapan namin. 28 taon. Matatag pa rin ang boses ko, kahit umiinit na ang ulo. 28 taon ko kayong binuhay. Lahat ibinigay ko. At hindi ko naman hiningi kahit isa. Mataas na ang boses ni Benji. Lalong lumakas dahil may audience. Gusto mo ng pasasalamat sa mga bagay na hindi ko hiniling. Problema mo yan, hindi akin. Tumawa si Jay, matinis sa gabi. Boomer mentality talaga. Nagsacrifice ako kaya may utang ka sakin. Marami nang tumigil sa sariling usapan. Bumuo ng bilog sa paligid namin. May mga naiilang, pero walang umaksyon. Libangan na lang sa kanila to. Family drama na pagsitsismisan nila sa mga susunod na linggo. Kaya noong sinabi mo sa mga kaibigan mo na gusto mong mawala ako magpakailanman, seryoso ka. Kumurap si Benji. Unang beses may nakita akong pagkagulat. Hindi niya inexpect na alam ko ang eksaktong sinabi niya. Pero mabilis na wala yon, pinalitan ng depensa. Seryoso ako. Lagi kang nakabantay, nangangaral, ginagawa mong tungkol sa expectations mo. Galaw-galaw niya ang bote. Natapon ang beer sa pasyo. Kung maghanap ka naman ng sarili mong buhay imbes na kontrolin ang akin, paeho tayong masaya. Mas marami na ang nakikinig. Tahimik na ang buong bakuran. Nararamdaman ko ang mga mata nila. Controlling father. Sobrang strict na tatay na ayaw pabayaan ang adult na anak. Sariling bahay, sariling pagkain, sariling sasakyan. Lahat galing sa taong gusto mong mawala. Tama. Walang init ang ngiti ni Benji. At kapag nawala ka na talaga, mamimiss ko siguro ang libreng upa ng mga 5 minuto. Tapos makakahanap ako ng iba. Tumawa si Sam mula sa mesa. Sa wakas na tauhan sa cellphone. Grabe ka, Benji. Pero parang papuri ang dating. Parang kaakit-akit ang walang habag niya. Ang tawa ni Sam kasabay ng tawa ni na Mark, at Jay ang naging soundtrack ng pagkakahiya ko. Nakatayo ako roon, napaligiran ng mga taong nagdiriwang sa panggagago ng anak ko. 28 taon ng gabi-gabing pagpapakain. School projects, driving lessons, college tuition.
lahat naging pakikialam, sa harap ng mga taong natutuwa sa pagkasira ng pamilya namin. Tuloy lang ang party. May tugtugan pa rin, umuusok pa ang barbecue. Umiinom pa sila ng beer ko, at kumakain ng pagkain ko, habang pinapanood ang pagkawatak-watak ng relasyon namin ng anak ko. Tinalikuran ko ang mga mukha, may ngiti, may nakayuko, habang naglalakad ako papasok sa bahay. Tumawa pa si Benji habang lumalayo ako. Pero may nagbago sa huling sandali. Ang sakit ay nagiging malamig, mas kalkulado. Gusto niya akong mawala. Kaya maayos yon. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Umakyat ako sa second floor. Bumibigat ang bawat hakbang papalayo sa tawa na nag-echo pa rin sa buong bahay. Sumara ang pinto ng kwarto ko ng mahina. Sa wakas nahiwalay ako sa pagdiriwang ng sarili kong kahihiyan. Tumayo lang ako roon sandali. Hinayaan ang katahimikan. Naririnig ko pa rin ang ingay ng party sa labas. Mga usapan, lagok ng bote, boses ni Benji na may bagong biro laban sa akin. Sa bintana, nakikita ko ang mga bisita sa bakuran. Mga anino nila sumasayaw sa ilaw ng gabi. Ang salamin sa ibabaw ng dresser ko ay sumasalamin ng isang lalaking halos hindi ko nakilala. Kailan pa ako naging ganito? Basahan na tumatanggap ng insulto ng tahimik. Nag-inabol ng disrespect habang patuloy na nagbibigay sa taong nais akong mamatay. Blanko ang mga mata ng reflection ko at biglang bumuhos ang mga alaala. Naalala ko noong nakaraang tagsibol. Pinilit ako ni Benji sa 3 dealership. Ipinipilit akong magkuseg ng sasakyang hindi niya kayang bilhin. Noong magmungkahi ako ng mas abot kaya, tumingin siya sa salesman na parang nahihiya. Pasensya na po sa tatay ko. Hindi niya gets na mahalaga ang image sa trabaho ko. Nahiya ang salesman, pero tuloy pa rin ang pang-insulto ni Benji. Sa kanya kasi, pag may magandang sasakyan, mayabang na. Ganyan kapag kontento sa mediocrity buong buhay. Nakatayo ako roon, may checkbook sa kamay, nilalamon ng kahihiyan sa harap ng publiko, habang tinutulungan ko pa rin siyang makakuha ng sasakyan. Ang pinili naming second-hand na Honda ay nagkakahalaga ng 750,000 piso. Ilang buwan siyang nagrereklamo. May isa pang alaala, Pasko noong nakarang taon, inimbita ko ang mga kaibigan niya para buuin ang relasyon. Ilang araw akong nagprepare. Gusto ko ipakita na hindi ako ang kontroladong halimaw na ikinukwento niya raw. Actually, Emma Roberto, strict daw kayo sa lahat, sabi ni Benji. Sabi ni Mark habang dessert, puno ng pang-insulto ang tono. Mahirap siguro palaging may nakabantay sa bawat galaw mo. Tumawa si Benji, itinaas ang wine glass. A to the max. Wala kayong alam. Akala ni Dad alam niya ang best para sa lahat. Nakaupo ako sa head ng sarili kong dining table. Nagsiserve ng wine na ako ang nagbayad sa mga taong hayagang tinutukso ako habang si Benji ang direktor ng buong palabas. Ang pinakamasakit, ngiti lang ako. Patuloy na magaling na host. Nag-inabol ng ugali na sumisira sa posibleng respeto sa pagitan namin. Pero iba na ngayong gabi. Ngayong gabi, sa wakas sinabi niya kung ano talaga ang nasa isip niya. At may permanenteng nagbago sa loob ko. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang bakuran. Naroon si Benji, masigla, may bagong beer. Marahil kinukwento ang panalo niya laban sa matanda. Nakapalibot sa kanya ang mga kaibigan niya na parang alagad. Nakikinig sa bawat salita ng performance niya. Lahat sila nakatira sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, umiinom ng alak ko, nagdiriwang sa pagkatalo ko sa publiko. Ilang taon ko kayang pinondohan ang sarili kong pagkakahiya. Nagsimulang gumising ang engineer sa isip ko. Paehong analytical process na ginamit ko sa mahihirap na problema sa loob ng 30 taon. Variables, constraints, desired outcomes. Gusto akong mawala ni Benji sa buhay niya. Gusto ko naman ng respeto o kahit man lang katapusan ng pang-insulto. Ang dating approach, pasensya, generosity, pag-asa ng pasasalamat balang araw, kabiguan. Panahon na ng ibang paraan. Humarap ulit ako sa salamin. Sa pagkakataong to, iba ang nakita ko. Hindi biktima, hindi basahan, kundi isang lalaking may resources, options, at talino para gamitin ang mga ito ng epektibo. 28 taon si Benji, at wala pang tunay na trabaho. Walang ipon, walang credit history, walang practical skills maliban sa pagkonsumo ng ibinibigay ng iba. Buong lifestyle niya ay nakadepende sa patuloy kong pagsubsidies, habang hayagang nilalait ang pag-iral ko. Paano kung biglang nawala ang subsidi na yon? Nagbigay ng malamig na linaw ang tanong. Akin ang bahay na to, outright. Lahat ng bayarin, kuryente, insurance, buwis, pagkain sa ref, internet na ginagamit niya sa Letenay Gaming, lahat akin. Kung talagang gusto akong mawala ni Benji, oras na para ipagkaloob yon, sa mga terms ko, hindi sa kanya. Lumapit ako sa pinto,
nakahawak sa handle. Tuloy pa rin ang party sa baba. Walang kamalay-malay sa pagbabago sa taong nagbigay daan sa lahat. Matututo si Benji ng pagkakaiba ng kalayaan at pag-abandon, ng freedom at responsibilidad. Hiniling niya ng space mula sa impluensya ng tatay niya. Malapit na niyang makuha ang lahat ng space na kaya niyang hawakan. 25 minuto mula nang umalis ako sa bilog ng pang-iinsulto. Ngayon, bumaba ako ng hagdan ng may kontroladong hakbang. Bawat yapak ay nagdadala sa akin sa huling konfrontasyon na magbabago ng dynamics ng bahay na tumagpakailanman. Binuksan ko ang pinto sa likod, parehong scene. Tumutugtog ang portable speakers. Nagkumpulan ang mga bisita sa pasyo. Si Benji ang hari malapit sa grill. Pero may basikong nagbago, hindi sa party, kundi sa akin. Diretso akong tumawid sa bakuran papunta sa EJ table kung saan nakaset up ang sound system. Nagpapatuloy ang usapan sa paligid ko. Karamihan hindi aware na ang may-ari ng lahat ng tinatamasa nila ay may desisyong magbabago ng gabi nila. Nandoon ang wireless microphone, eksakto kung saan ko inasahan. Kinuha ko ito ng may paihong kalmang precision na ginamit ko noon sa pag-present ng engineering solutions sa board. Tumugtog pa sandali ang musika bago ko nahanap ang volume control. Biglang tahimik ang buong bakuran. Tapos na ang party. Malinaw ang boses ko sa buong speakers sa buong property ko. Hinihiling ko sa lahat na umalis na sa property ko ngayon. Parang suntok ang dating ng mga salita. Natigilan ang usapan. Natigil ang bote sa kalahating pag-inom. Kahit ang mga lasing ay naintindihan na may malaking nangyayari. Dumaan ang mukha ni Benji sa sunod-sunod na emosyon. Gulat, hiya. Tapos bumalik sa pamilyar na yabang na nagmarka ng relasyon namin sa loob ng maraming taon. Walang alis. Humarap siya sa crowd, hindi sa akin. Party ko to. Welcome kayong lahat na manatili kung gusto nyo. Agad lumapit si Mark sa tabi niya. Predictable ang suporta. Emma Roberto, wag nyo naman sirain ang birthday ng bata. Property ko to. Sagot ko sa microphone. Matatag at factual ang boses. May legal right ako na mag-decide kung sino ang pwede at hindi pwedeng manatili. Tumawa si Jay. Parehong dismissive tone kanina. Seryoso ho ba, Emma Roberto? Wag naman ganon, hindi naman kami naninira. Ilang bisita ang naiilang, nararamdaman na ang family conflict lumampas na sa normal. Pero ang core group ni Benji ay nagrally pa rin sa kanya na parang hindi pa sila nakaranas ng totoong consequences. Tatay, ibaba mo yung microphone at tigilan mo yung kahihiyan mo. Pamilyar na ang condescending tone ni Benji. Perpekto na niya, yon sa loob ng mga taon na tinanggap niya ang suporta ko. Mga kaibigan ko to. Party ko to at parang baliw ka. Pinalakas ng mikrofon ang sagot ko sa buong bakuran. Akin ang bahay na to. Ako ang nagbabayad ng mortgage, kuryente, insurance, at buwis. Hindi mo property to, Benji. Akin. Ano naman? Ilang taon mo na akong sinusuportahan. Ganyan talaga mga magulang. Galaw-galaw niya ang kamay. Nagpe-perform sa audience. Hindi mo pwedeng palisin ang mga tao dahil lang may breakdown ka. Tumawa si Sam mula sa mesa. Parang libangan ang family legal dispute namin. Ilang bisita pa ang nagbubulungan, pero walang gumagalaw papunta sa labas. Pwede ko talaga. Tinyak ng mikrofon na naririnig ako ng lahat. May karapatan ang bawat may-ari ng property na palisin ang sinuman. Kung tumanggi, trespassing na yon. Parang tumagos ang kalmado kong certainty, kahit sa confidence ni Benji na may halong alak. Tumingin siya sa mga kaibigan. Hinintay ang suporta nila na nagbigay lakas sa kanya kanina. Hindi ka seryoso, sabi ni Mark, pero kulang na ang dating. Hindi mo talaga tatawagan ang pulis sa birthday party ng sarili mong anak. Tingnan nyo. Inilagay ko ang mikrofon sa mesa at tumalikod papasok sa bahay. May 5 minuto kayo para umalis ng kusang loob. Pagkatapos, ang pulis na ang mag-alis sa inyo bilang trespassers. Narinig ko pang tumaas ang boses ni Benji sa likod ko. Wala na ang kontroladong pang-insulto kanina. May halong panik na. Tatay, hindi mo to pwede gawin. Mga kaibigan ko to. Huminto ako sa pintuan at tiningnan silang muli. 30 taon akong nag-host ng kaibigan ni Benji. Bumili ng pagkain sa party niya. Naglinis pagkatapos, at tinanggap ang kasual nilang disrespect sa sarili kong bakuran. Gusto mong mawala ako sa buhay mo, sabi ko. Malinaw pa ring naririnig kahit walang mic. Ganito yon. Kapag nawala ako, kasama ang bahay ko. Sumara ang pinto sa likod ko ng mahina. Pinutol ang sumunod na ingay. Sa bintana ng kusina, nakita ko ang mga bisita na unsure na tumitingin sa bahay. May mga gumagalaw na papunta sa side gate. Tumawag ako ng 911. 25 minuto pagkatapos ng tawag ko. Pulat bughaw na ilaw ang sumindi sa bakuran na parang lighthouse sa dilim.
Nawala ang party. Atmosphere nang makita ang patrol car na pumasok sa driveway ko. Unang lumabas si Officer James Cruz. Agad nag-command ng atensyon ang uniform at badge niya. Sumunod si Officer Linda Reyes. Parehong may otoridad na dala ng batas. Sino ang tumawag ng pulis? Tanong ni Officer Cruz. Profesional ang neutrality na inexpect ko sa suburban police. Ako po. Lumapit ako mula sa back door. Property ko po to. At hiniling ko sa kanilang tapusin ang party at umalis. Tumanggi sila. Tumango si Cruz. Kunot ang no habang tinitingnan ang crowd na biglang tahimik at seryoso. Tumigil ang tugtugan. Tanging nervous laughter at bulungan na lang ang naririnig. Mapatunayan po ba ninyong kayo ang may-ari? Inabot ko ang driver's license at latest tax declaration ko. Mga dokumentong inihanda ko habang naghihintay. 28 taon ng pagmamay-ari ng bahay ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng papeles. Lumapit si Officer Reyes sa gitna ng pasyo. Malinaw ang boses sa gabi. Lahat po ng narito ay kailangang umalis agad sa private property na to. Hiniling na ng may-ari na umalis kayo. Kung manatili pa, trespassing na po yon. Agad ang reaksyon. Mabilis na nagligpit ang mga nasa garden area. Malinaw na ayaw makisama sa pulis. Ang iba tumingin kay Benji. Hinintay ang guidance mula sa taong walang legal right. Hindi makatarungan to, sigaw ni Sam. May permiso kami. Si Benji ang nag-imbita. Ma'am, ang mga adult child na nakatira sa bahay ng magulang ay walang karapatang magbigay ng permiso laban sa gusto ng may-ari. Sagot ni Officer Reyes na may pasensyang parang madalas niyang ginagawa to. Humarap si Benji. Bahagyang nawala ang dating confidence pero buo pa rin. Mga sir ma'am, sobra naman to. Birthday ko po at galit lang ang tatay ko. Sir, family dispute man o hindi nagbabago ang batas sa property. Sagot ni Officer Cruz. Kung may-ari ang tatay nyo at gusto niyang umalis ang mga bisita, kailangang sundin. Pinanood ko mula sa may pintuan habang lumiliit ang crowd. Kalahati na ang papunta sa side gate. Mga sensible na ayaw makipagsapalaran sa pulis dahil lang sa backyard party. Pero ang core group ni Benji ay matigas pa rin. Nakaflank sina Mark at Jai sa kanya na parang bodyguard. Si Sam malapit pa rin, hawak pa ang inumin, para magpapatuloy pa ang party, kahit may pulis na sa gitna ng pasyo. Gaano katagal po sila dapat umalis? Tanong ko kay Officer Cruz. Paihong kalmado ang tono. Binibigyan po namin ng reasonable time, sagot niya. Pero kung tumanggi pa rin pagkatapos ng opisyal na abiso, mas malaki na ang problema. Nasa hangin ang implication na parang usok mula sa inabandonang grill. Nagpakita ng unang pag-aalangan si Benji nang ma-realize kung ano ang ibig sabihin ng mas malaki. Tatay, hindi talaga pwede na ipaaesto mo kami dahil lang sa party. Sabi niya pero kulang na ang dating. Hindi ko ipinaaesto ang sinuman. Totoong sagot ko. Gumagamit lang ako ng legal rights ko bilang may-ari ng property. Kasunod niyan ay nakadepende sa kung igagalang nila ang karapatang yon. Tiningnan ni Officer Reyes ang relo at sinuyod ang natitirang bisita. Kung gusto niyong umalis ng kusang loob, gawin niyo na ngayon. Kung sino pa ang narito paglipas ng 5 minuto, ituturing na trespassing. Naging daan yon sa isa pang alon ng pag-alis. Pati mga taga-suporta ni Benji ay gumalaw na papunta sa gate. Natalo ang loyalty sa takot sa legal consequences. Ang party na nagsimula sa 20 tao ay bumaba na sa mga 7 matigas ang ulo. Tumingin si Benji sa natitira niyang tropa. Sa wakas naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Pero imbes na sumuko, mas pinatigas niya ang paa sa patio stones ko. Nakatira ako dito, sabi niya sa mga pulis. Bahay ko rin to. Nagdagal ang pasensya ni Officer Cruz. Lumapit siya kay Benji. Nakikita ang posas sa belt niya. Binata, lumalabag ka na sa batas. Last chance mo na para umalis ng kusang loob. Paihong yabang ang sagot ni Benji. Pero may bigat na ng legal consequences. Hindi ako aalis. Katawa-tawa to. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin sa sarili kong bahay. Kaya po namin. Lumapit si Officer Reyes sa kaliwa. Professional at deliberate ang galaw. Hindi mo pag-aari ang property na to. At inutusan ka ng legal na may-ari na umalis. Parang malamig na tubig ang katotohanan kay Benji. Tumingin siya sa 2 pulis, sa akin sa back door, sa natitirang kaibigan na nanonood ng tahimik. Tatay, sabihin mo sa kanila na sobra to. Nakatira ako dito. Nakatira ka dito dahil pinahintulutan kita. Kalmado kong sagot. Pinahintulutan. Binabawi ko na. Malinaw na ang posas ni Officer Cruz. Humarap ka at ilagay ang mga kamay sa likod. Seryoso kayo ngayon. Bahagyang naputol ang boses ni Benji. Unang tunay na takot. Talaga niyong arestuhin ako. Humarap ka na.
Nagtagal ang sandali. Pinanood ko ang mukha ng anak ko, disbelief, galit, at sa wakas ay desperadong panik, habang napapagtanto, natapos na ang 28 taon ng pagtakas sa consequences. Dahan-dahan siyang humarap, matigas sa galit. Ang tunog ng posas na sumara sa pulso niya ay umalingaw-ngaw sa bakanteng pasyo na parang pinto na sumara ng tuluyan. Benji Delgado, inaaresto ka sa criminal trespassing at failure to comply with lawful order. Sabi ni Officer Cruz na parang ilang daang beses na niya tong ginawa. Napasinghap si Sam mula malapit sa grill. Hindi pwede tumangyari. Emma Roberto, hindi mo pwedeng payagan na arestuhin ang sarili mong anak. Tiningnan ko siya nang may parehong kalmado. Hindi ko sila pinapayagan. Tinawag ko sila dahil ayaw ni Benji igalang ang karapatan ko sa sarili kong property. Habang inilalabas si Benji papunta sa side gate, humarap siya ulit sa akin. May bagong ekspresyon. Tunay na galit na may halong disbelief. Tatay, hindi kita mapapatawad nito. Akala mo panalo ka, pero nagkamali ka ng malaki. Ilang oras lang ang nakalipas, sasakit sa akin ang mga salita niya. Ngayon, pinatunayan lang nito na tama ang drastic action ko. Ang anak na makapagsasalita ng ganyang galit, habang inaaresto sa trespassing sa sariling bahay ng tatay, ay wala ng karapatan sa family loyalty. Tingnan natin, sagot ko. Binuksan ni Officer Cruz ang pintuan ng patrol car. Ginabayan ang ulo ni Benji papasok sa likod. Sa bintana, nakita ko ang galit na mukha ng anak ko. Gumagalaw ang bibig. Siguro may iba pa siyang banta na salamat na lang at hindi ko naririnig. Lumapit si Mark. Nawala na ang dating confidence. Officer, gaano katagal po siya makukulong? Kailan to pwede mabail? Depende po sa charges at desisyon ng judge, sagot ni Officer Reyes. Criminal trespassing po pwede hanggang 2 linggo sa county jail, los multa. 2 linggo. Perfect sa isip ko. 2 linggo para maisakatuparan ang mga pagbabago na naisip ko habang nagbabago ako sa itaas. Umandar ang patrol car. Umikot ulit ang pulat bughaw na ilaw habang umaatras sa driveway. Pinanood ko mula sa back porch habang inilalabas ang anak ko. Opisyal nang nasa police custody. Sa wakas naharap ang tunay na consequences. Si Sam umiyak malapit sa inabandunang party decors. Sina Mark at Jay nag-iipon ng baso na parang hindi alam kung ano pa ang gagawin. Tapos na ang party sa lahat ng paraan. At akin ulit ang bakuran ko. Sa ilang minuto, kahit ang pinakamalapit na kaibigan ni Benji ay umalis na sa side gate. Tahimik na ang sound system, lumalamig na ang grill, nakakalat ang pepper plate at plastic cup na lilinisin ko bukas. Pero ngayong gabi, mag-isa akong nakatayo sa naibalik kong espasyo. Pinapakinggan ang katahimikan na pumalit sa mga taon ng disrespectful na ingay. Simula pa lang to ng totoong trabaho. Ang unang umaga na wala si Benji ay parang ibang bahay. Nagkape ako sa ganap na katahimikan sa kitchen table. Wala na akong pinakinggan na reklamo o hiling mula sa itaas. Mabilis na tawag sa county clerk's office ang nagkumpirma sa sinabi ni Officer Reyes. Makukulong si Benji ng 14 na araw sa criminal trespassing at disorderly conduct. Release date, April 20, 9 oras am 14 na araw. Eksaktong 2 linggo para maisakatuparan ang plano na nabuo habang inaaresto siya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong magtrabaho ng may paihong methodical precision ng engineering career ko. Una, kinuha ko ang financial records ng nakaraang 5 taon. Rent sa lugar namin, 85,000 buwan-buwan. Utilities, 18,000. Pagkain na sinagot ko, 20,000. Insurance, maintenance, buwis, at iba pa, umabot ng 220,000 buwan-buwan o 2.6 milyon kada taon ang tunay na gastos ni Benji. Hindi pa kasama ang party expenses, gas, at emergency na kailangan agad bayaran. Habang nagra-research, tiningnan ko rin ang real estate market. Katulad na bahay sa amin, 42M, 46M. Ang akin, well-maintained at bagong renovate, malamang nasa 45M pataas. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang job fair noong Nobyembre. Inihatid ko si Benji sa 3 kumpanya. Naghintay habang nag-a-apply. Tinuruan ko pa ng interview techniques. Bumalik siya na may kwento kung bakit hindi bagay ang trabaho. Micromanager daw ang boss, mababa ang sweldo, malayo. Sa loob ng 1 linggo, nalaman ko sa kaibigan na sinadya niya masira ang mga interview. Lete, hindi nakaporma, walang seryosong sagot. Noong hinamon ko, diretsa niyang sinabi, bakit pa ako magtatrabaho ng minimum wage, gayong lahat ibinibigay mo naman? Dapat noon pa ang wake-up call. Sa halip, tinanggap ko ang logic niya
at nagpatuloy sa pag-enabol ng ugali na sumisira sa posibleng respeto namin. Sa dulo ng unang linggo ng pagkakakulong niya, tuluyan nang nabuo ang desisyon ko. Gusto akong mawala ni Benji sa buhay niya. Hayagan niya tong sinabi, paulit-ulit, at may sapat na cruelty para patunayan ang seryoso niya. Sige, mawawala ako. Pero hindi bilang talunang tatay na pwede niyang manipulahin magpakailanman. Ibenta ko ang bahay habang nasa kulungan siya. Hindi niya alam na tapos na ang libreng sakay niya. Ang pera ay gagamitin ko sa komportableng retirement sa malayo, kung saan hindi niya ako mahahana. Sa ikalawang linggo, nagre-research ako ng retirement communities sa ibang probinsya o estado kung saan 45 milyon ay makakabili ng disenteng bahay at maraming taon ng mapayapang buhay. Baka Baguio, Palawan, o kahit sa ibang bansa. Malinaw na malinaw sa mga banta niya noong inaresto. Tingin niya sa akin, hadlang lang na kailangang madaanan, hindi tatay na igagalang. Pero sa pagkakataong to, walang urungan, walang kompromiso, walang unti-unting pagbaba ng resolve dahil sa emotional manipulation. Simple lang ang engineering approach. Alisin ang variable na nagdudulot ng system failure. Sa kasong ito, ang continued financial support ko sa taong hayagang ng insulto sa nagbibigay. Habang palapit na ang release date, tinapos ko ang research at pinatibay ang desisyon. Nasa tabi ng kape ko ang business card ng real estate agent na nag-specialize sa mabilis na sell. 24 na oras na lang ang natitira. Naging parang project timeline ang buhay ko. Moving truck, pirmahan ng deed of sale, K-turnover, lahat nakaschedule ng minuto-minuto. Dumating sina Carlos at Maria Garcia, kasama ang dalawa nilang anak, at isang zero-wheeler na puno ng gamit. Masaya sila, parang noong unang bumili ako ng bahay 30 taon na ang nakaraan. Noong masaya pa si Benji sa bedtime stories at birthday candle. Emma Roberto, maraming salamat po sa mabilis na sal. Sabi ni Maria habang tumatakbo ang mga bata sa dati kong sala. Alam po namin nagmamadali kayo. Bigla lang nagbago ang buhay minsan. Sagot ko habang inaabot kay Carlos ang garage opener at susi. May maliit lang po akong pabor. Baka dumaan bukas ang anak ko. Hindi pa niya alam ang sal. Pwedeng iabot nyo tong sulat. Inabot ko kay Maria ang puting sobre. Nakasulat sa harap sa malinis kong sulat kamay. Benji. Tumango siya. Naintindihan ang bigat ng sitwasyon, kahit hindi niya alam ang buong kwento. Laman ng sulat, 40 salita lang, pero sapat na. Benji. Sabi mo gusto mong mawala ako, sa buhay mo magpakailanman. Ipinagkakaloob ko na ang wish mo. Nabenta ko na ang bahay. Magtra-travel ako ng matagal at hindi na ako makontak. May kalayaan ka na ngayong matagal mo nang hiniling. Tatay. Pag-aalis ng Garcia family, nag-impake ako ng isang maleta lang at lumipat sa kabilang bahay. Kay Kuya Frank Santos, kapitbahay ko ng 15 taon. Pwede ba akong tumuloy ng ilang araw, Kuya Frank? May transition lang. Siyempre naman, Per. Ano bang nangyari sa bahay? Nabenta ko na. Panahon na ng malaking pagbabago. Si Benjay. Saan siya titira pagbalik niya? Matanda na yon. Makakayanan niya. Tumango na lang si Kuya Frank. Alam niya kapag may ayaw ng pag-usapan. May kwarto siya sa second floor na kita ang buong harap ng dating bahay ko. Perpektong vantage point. Gabing yon, pinanood ko sina Maria na nag-aayos ng kurtina sa kwarto na dati kay Benji. Bukas ng umaga, matutupad na ang pinakamatinding consequence na hinintay niya sa buong buhay niya. 9:30 ang kinabukasan. Mula sa bintana ni Kuya Frank, nakita ko si Benji na papalapit sa kanto. Payat na payat. Shoot pa rin ang damit noong inaresto siya. May maliit na plastic bag lang mula sa kulungan. Walang bahid ng pagsisisi ang lakad niya. Excited pa nga. Parang uwi sa dati niyang komportableng buhay. Wala siyang kamalay-malay. Diretso siyang lumapit sa walkway. Hinugot ang susi na hindi gagana sa bagong lock. Nasa harap ng dating, amin, na bahay sina Carlos na nagbubuhat ng kahon at ang dalawang bata na naglalaro. Narinig ko pa ang boses niya. Yung pamilyar na mayabang na tono. Oy! Sino kayo? Bakit kayo nasa bahay namin? Pesensyoso si Carlos. Pasensya na po, kuya, pero amin na tong bahay. Binili namin kahapon. Impossible. Dito ako nakatira. Bahay ito ng pamilya namin. Lumapit si Maria sa pinto. May hawak na sobre. Ikaw ba si Benji Delgado? Sa wakas, may matinong tao. Paki-explain nga kung bakit puno ng gamit ng iba ang bahay ko. Inabot ni Maria ang sobre. May iniwan po ang dating may-ari para sa iyo. Kinuha ni Benji ang sobre. Medyo nanginginig ang kamay habang binubuksan. Mula sa malayo, kita ko ang mukha niya habang binabasa ang 40 salita ko. Una, pagkalito.
Pangalawa, hindi makapaniwala. Pangatlo, unti-unting pag-unawa. Panghuli, tuluyang pagbagsak. Hindi pwede to, bulong niya, halos hindi naririnig. Hindi lang niya pwedeng ibenta ang bahay at maglaho, hindi ganyan ang pamilya. Nanginginig ang mga tuhod niya, sumandal sa mailbots na hindi na namin pag-aari. Nahulog ang plastic bag mula sa kulungan. Kalat ang mga gamit niya sa sidewal. Saan ako titira? Paano ako kakain? Hindi na demands ang tono, desperadong bulong na lang. Tumingin sina Carlos at Maria sa isa't isa, nahihirapan, pero walang magawa. Mula sa bintana ni Kuya Frank, halo-halo ang nararamdaman ko. Tuwang-tuwang hustisya, at biglang sumiksik na awa na hindi ko inasahan. Nakatayo si Benji sa sidewalk, binabasa ulit-ulit ang sulat na parang pwede pang magbago ang nakasulat. Sa likod niya, masaya ang bagong pamilya na nag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Sa harap niya, walang-wala. 28 taon ng pag-inabol. Natapos sa 40 salita at isang ibinentang bahay. Nakatiklop niya ng maingat ang sulat, itinago sa bulsa, at tumalikod na walang salitang umalis. Ilang oras akong natulala sa bintana. Umiyak siya. Hindi iyak ng pagmamanyobra na nakita ko noon sa mga tantrums niya. Tunay na iyak ng taong natutong masaktan ng totoo. Hindi naman niya alam na anak ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Pero hindi na niya ako kailangan. At hindi na rin ako kailangan niya. Gabi na nang hanapin ako ni Kuya Frank sa kusina. Nakatitig lang ako sa malamig na kape. Matigas ang araw Parang ganon. Nakita ko yung bata. Parang nawalan ng mundo. Minsan, Kuya Frank, matagal dumating ang consequence. Pero darating at darating talaga. Tumango siya, hindi na nagtanong pa. Kinaumagahan, isang maleta lang ang dala ko papunta sa kotse. Lumabas si Kuya Frank sa porch, itinaas ang kamay bilang paalam. Tinugon ko rin, 30 taon ng kapitbahay. Isang mahinang kamay lang ang nagwakas. Papunta na ako sa Coastal Highway, Baguio o Palawan o kung saan pa. 45 milyon sa bangko, walang obligasyon, walang umaasa sa akin. Nakuha ni Benji ang eksaktong hiniling niya. Tatay na nawala sa buhay niya magpakailanman. Ipinagkaloob ko ang birthday wish niya. Gamit ang payahong engineering precision na ginamit ko sa buong buhay ko. Hustisya na natural, hindi personal na paghihiganti. Pero ang luha niya ang nagbago ng ekwasyon. Hindi ang plano, kundi ang pag-unawa ko sa kanya. Anak ko pa rin siya. May damdamin pa rin siya. Pero hindi na ako ang tatay na babalik para ayusin ang lahat. Habang tumatakbo ang kotse papuntang kanluran, sumikat ang araw sa windshield. Sa likod ko, natututo si Benji mula sa kabilang panig ng leksyon. Sa harap ko, naghihintay ang dagat at mga bayan na walang alam sa nakaraan ko. Panahon na para malaman kung sino ako kapag walang humihingi ng kahit ano sa akin. Kung gusto nyo ng ganitong kwento, pakilik naman po ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share nyo sa comment kung ano ang naramdaman nyo sa kwentong ito. Sa susunod na kwento, i-click nyo lang yung box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.